Malugod na pagtanggap sa iyong lahat na narito sa mga nakikiisa sa pagdaraos ng banal na Eucharistia sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Tayo po ngayon ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa patuloy nating pag-aalaala sa ating mga minamahal na yumao sa buwan na ito, sisindihan natin ang kandilang pangpaskwa sa gisag ni Kristong muling nabuhay. Tanglaw at liwanag ng lahat ng mga yumaong sumasampalataya, nagpapapaala-alaala sa atin sa pag-asa sa buhay na walang hanggang kay Kristo. Naway dalhinan niya sila sa kaganapan ng liwanag at buhay sa kaharian ng Ama. Mga kapatid, bago natin ipagpatuloy ang banal na pagdiriwang, atin pong aminin ang ating mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran sa ating maawain at pagmahal na Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo mo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para sa kusang sundin ang iyong kalooban
sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya, at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikang, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga nabuhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo
sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang mga matalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi, nang may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi na magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating talinghaga na ating binasa, makikita po natin na ang Panginoon Jesucristo ay gumamit ng karaniwang pangyayari sa kanyang kultura, sa kanilang kapanahunan. Ito po yung
kultura o nakagawian nilang ginagawa kapag merong ikakasal. Sa kultura po ng mga Hudyo, yung lalaki, yung nobyo, ay kasama ng kanyang mga magulang ay pupunta po doon sa bahay ng kanyang nobya na gusto niyang pakasalan. At ang lalaki, ang nobyo, ay hihingi niya ang kamay ng kanyang iniirog o minamahal upang siya ay pakasalan. Gaya rin po tayong mga Pilipino ay mayroong tinatawag na dowry na dapat bago pumayag yung mga magulang na pakasal ang kanilang anak na babae, dapat parang magbigay ng dowry o parang handog sa mga magulang ng nobya. Kumbaga sa probinsya, magbigay ng isang baka o baboy o isang rice field. Marami pa, parang handog dun sa magulang ng babae o parang sila'y papayag. Karaniwan po, marami naman po sa mga gustong magpakasal na mga lalaki, kalalakihan nung panahon ng kapanahonan ng ating Panginoon Kristo ay mga mahihirap din. Kaya kung minsan masyadong mataas o malaki ang hinihingi ng magulang ng babae, kaya nagkakaroon ng tinatawag na tawaran, you haggle to lower the amount of the dowry. Kaya kung minsan matagal ang usapan. At sa kultura ng mga Hudyo, kapag pumayag na yung magulang, yung nobyo, dadalhin niya yung kanyang mapapangasawang babae sa kanilang bayan o bahay. Kaya ito yung trabaho ng mga 10 birhen na sila yung magsisilbing mag-iilaw sa daanan ng nobyo at nobya patungo sa bahay ng nobyo. Kaya sa ating ebanghelyo ngayong gabi, sinasabi ng ating Panginoon Kristo na merong 10 birheng hangal at meron ding 5 birheng hangal at meron ding 5 birheng matatalino. Yung mga matatalino ay nagdala ng additional oil o langis sapagkat kung minsan matagal yung usapan sa bahay ng nobya at abutin sila ng hating gabi o even beyond midnight. So, ganun nga ang nangyari. Ang usapan ay masyadong matagal, nakatulog na nga sila hanggang merong sumigaw na tapos na ang usapan. Ang nobyo ay pwede na niyang dadalhin yung kanyang mapapangasawa sa kanyang bahay. At yun na nga, sinindihan nila yung kanilang mga parola, ilawan. At yung mga 5 hangal, wala na, ubos na ang langis ng kanilang ilawan at humihingi sila ng langis sa mga matatalinong birhen. Pero sabi ng mga matatalinong birhen, we only have enough for ourselves, no? You go to the merchants and buy oil for yourselves. Kaya habang bumibili sila ng langis, dumating na yung nobyo at umalis na sila. Papunta na sila sa bahay ng nobyo. At yung mga 5 matatalinong birhen, sila yung nagsilbing taga-ilaw sa daanan. Ano po ang mensahe ng ating Panginoon Kristo sa talinghagang ito? Unang-una, sinasabi po ng mga dalubhasa sa Biblia na yung
pagliligtas ng Panginoon Jesucristo ay hindi naayon sa atin. That our salvation, our encounter with God does not depend on us, but it depends on the initiative of God. And sometimes God has many surprises. Kaya sa mga Hudyo, meron po silang dalawang pagkaintindi sa panahon o time. Tinatawag na Chronos at Kairos. Ano tong Chronos? Ito po yung pagkaintindi natin sa panahon na sequential, no? We count moments, we count minutes, days, weeks, months, and years. Pero yung Kairos, na pagkaintindi ng time o panahon, ito po yung ginagamit para intindihin natin yung pagliligtas ng Panginoon. In other words, Kairos means God reveals Himself at the most opportune time. God's time is never late. He reveals Himself at the most opportune time. Kaya dapat tayo maging maagap, maging handa at hindi natutulog sapagkat hindi natin alam kung kailan magpapahiwatig ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lang yung panahon ng kamatayan. Death is most certain, but the hour of death is most uncertain, sabi nga nila. Pero yung pagpapahiwatig ng Panginoon sa iyong buhay, when God touches you, it does not depend on you. Hindi mo pwedeng sabihin, bukas, Panginoon, magpahiwatig ka sa akin. So the initiative of God reaching out to you may come any moment. So, the attitude should be that, our attitude should be that of being vigilant, being ready. Kagaya ng mga matatalinong birhen. Ano yung langis na tinutukoy dito sa ating talinghaga? Yung langis ay yun yung mabubuting gawain. Yung mga ibang birhen na hangal, kulang ang kanilang mga langis. Not sufficient. Kaya hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung 5 matatalinong birhen, they had sufficient oil. Ibig sabihin, they were sufficient or punong-puno sa mabubuting gawain. Kaya sa ating talinghaga, sinasabi na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, na ang pagtanggap ng Panginoong Diyos sa atin, yung biyaya na pinagkakalob sa atin ng Panginoon ay hindi na ayon sa atin. It's not according to us. No? It is God's initiative. There is no automatic admission into God's kingdom. We can only be admitted. Ang ating our salvation, ang pagliligtas ng Panginoon ay nakasalalay din sa ating pagtugon. Ano itong pagtugon na ito? Ang paggawa ng kabutihan. A loving person, a caring person. Doon ang basihan kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, kung ikaw ay tatanggapin ng Panginoon at pagpalain ka at bibigyan ka ng sapat na biyaya. Kaya nga sabi ni San Pablo, ang pinakamabisang panalangin upang tayo'y kaawaan ng Panginoon ay hindi lamang yung dasal ng dasal, no? Hindi ko sinasabi na masama yung pagsisimba araw-araw. Maganda yan. Pero dapat, yung ating pagsisimba ay samahan din ng pagpapakabuti. It is not just enough to know God
Kaya dito sa ating unang pagbasa, God gives us wisdom, karunungan. Hindi lang karunungan na marami kang alam, kundi karunungan na gumawa ng kabutihan. Yan po ang mensahe ng ating Ebanghelyo, ang ating talinghaga, na ang pagtanggap ng Panginoon, na ang biyayang pinagkakalob sa atin ay naayon sa Kanya, sa Kanyang panahon. At ang pagpasok at ang pagliligtas ay nakabase rin sa ating kabutihan o paggawa ng kabutihan. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa cross, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroon ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga namatay ng ubuhay at ng mga tayo na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sama na gawin tayong pagmatsyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong tiwala tayong manalangin. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang simbahan, mga namumuno rito, at lahat ng mga nagtalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod sa Diyos, ay magpatuloy sa matiyagang paggabay sa mananampalataya sa pagdating ng panahon. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Makipagtulungan at makipag-isa nawa ang mga pambansang lider ng bansa sa iba't ibang sektor ng lipunan na mabigyan ng tamang solusyon ang mga suliraning dulot ng pandemya, lalo na sa mga labis na naapektuhan nito. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng pag-asa at tuwa sa pananalig sa muling pagbabalik ng Panginoon ang mga nawawala ng pag-asa, nangungulila at mga nahihirapang magpatuloy sa kanilang buhay, bunga ng iba't ibang krisis nilang kinakaharap. Manalangin tayo. Manaming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga mahihirap, may sakit, mga matatanda, at yaong mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya ay magamit ang panahon na ito sa pananalangin at pagkaunawa na hindi sila nakakalimutan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa tayong mga Kristiyano sa taon na ito ng ekumenismo ay buong kamalayang ihanda ang ating mga sarili sa pagsalubong sa Panginoon pagdating ng itinakdang panahon. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga nag-aagaw buhay ay maranasan ang isang mapayapang kamatayan na kanilang pinaghandaan. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipagdasal ang ating sariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat dapat kaming makibahagi sa iyong kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa magitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Marie Fernandez na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ito
Hiniling namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, itiligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat, paalaala ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakaintay lamang po ang mga usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na nasa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap
alak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Mapiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangakong galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pagkikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayahan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa aming pagkakawanggawa
upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at San Joseph Reynadimets. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. The community of Christ the King Mission Seminary in Quezon City joyfully invites you to the online musical concert Harinawa, featuring our SVD College seminarians and special guests on November 20 to 21 at 4 p.m. and 8 p.m. and November 22 at 8 p.m. in commemoration of the solemnity of Christ the King of the Universe and the 5th anniversary of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on the care of creation. May we find hope during the coronavirus crisis through the prayer and music. The concert will be aired through the following social media pages: Pass a Word TV, Divine Word Media, Moments of Father Jerry Orbos, SVD, Shrine of Jesus, the Divine Word, St. Jude National Shrine, Manila, SVD Scholastics, Tagaytay, CKMS Christ the King Mission Seminary, and cross-posted by the pages of our social media partners. This concert is dedicated to all of you, the people of God, especially to our benefactors, donors, alumni, and friends in the Philippines and abroad. Yours truly, Father Louis Punzalan, SVD, Office of the Alumni Affairs and External Relations, Christ the King Mission Seminary. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, taglayin sa iyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bien que te digan algunos que nada puede cambiar,